Hallelujah. At tayo po ay nasa lesson number 3 na po tayo. Ating pag-aaralan ngayong gabi, ang topic about the ministry of suffering. Pastor, ministeryo ba ang pagtitiis? Yes, according to Paul. There is a big difference between viewing suffering as a mystery. Kaya kung maalala po ninyo, sinabi na ni Apostol Pablo na huwag daw nating pagtakhan ang iba't ibang pagsubok na ating nararanasan. So, ibig sabihin, hindi ito mystery. Ayon kay Paul, ito daw ay isang ministry. Ano? Iyan po ang kaibahan ng dalawa. Hindi po ito mystery, kundi ministry. Yung ministry of suffering, mga kapatid, refers to the idea that suffering is not just a hardship, but a way through which believers can grow spiritually, can serve others, can glorify God. Hallelujah. Para po kay Apostol Pablo, ang paghirap ay bahagi ng paglalakbay natin papunta sa buhay na walang hanggan. If you have your Bible, please open with me in the book of Philippians 1:27 to 30. Ganito po ang pagkakasabi ng salita ng Panginoon. Whatever happens, conduct yourselves in a manner worthy of the gospel of Christ. Then, whether I come and see you or only hear about you in my absence, I will know that you stand firm in the one Spirit, striving together as one for the faith of the gospel without being frightened in any way by those who oppose you. Sabi ni Paul, this is a sign to them that they will be destroyed, but you will be saved, sabi po ng Bible. And that by God, sabi diyan. Verse 29, ito ang key verse po natin. For it has been granted to you on behalf of Christ not only to believe in Him, but also to suffer for Him. Since you are going through the same struggle you saw I had, and now hear that I still have. Kung makikita natin, talagang sabi ni Pablo, ako nga ngayon sa sitwasyon ko ngayon, nasa kulungan. Dahil sa Ebanghelyo ni Kristo. Pero nagpapatuloy po sa Apostol Pablo. Siya po ay nananalig pa rin sa Panginoon. Sapagkat ang sabi ng Bible, ipinagkaloob niya sa inyo, hindi lamang ang manalig sa Diyos, kundi ang magtiis din naman. Kaya mga kapatid, in the book of Philippians 1:29, napakaliwanag na talagang suffering is a ministry entrusted to the believer by the Lord. Ito po mga kapatid ang importanteng usapin or subject na dapat po maunawaan ng mga mananampalataya sapagkat lahat ng mga totoong mananampalataya without exception mga kapatid is characterized by two things, faith and suffering. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. We suffer because we believe. Hindi naman tayo nagkakaroon ng suffering sa ating pananampalataya, mga kapatid, sa kung ano pa dahilan, kundi dahil sa ating pong paglilingkod, pananampalataya kay Kristo. Sabi sa 1 Peter 4:16, however, if you suffer as a Christian, do not be ashamed, but praise God that you bear that name. Kaya kung tayo daw ay nagtitiis, nagdurusa dahil sa pagiging isang mananampalataya, sabi ni Pedro, huwag niyong ikahiyayan. Sa halip, magpasalamat kayo sa Diyos sapagkat taglay ninyo ang pangalan ni Jesucristo. Hallelujah. Sabi ng Bible, tandaan ninyo, hindi lang kayo ang nagtitiis. Lahat, kahit nga hindi mananampalataya, lahat may pagtitiis. Because suffering is universal. Hari man, presidente, hallelujah, napakayaman na tao sa mundo, common people, lahat sila mayroon pong pagtitiis.
Naalala ko si Job, mga kapatid. In Job 14 verse 1, the Bible said, man who is born of woman is short of days and full of trouble. Full of trouble. Ang tao daw, hallelujah, ay mayroong buhay pero maikli lamang at punong-puno ng kahirapan. Totoo naman po talaga yan. Ang kaibahan lang talaga sa atin pong mga mananampalataya ay meron po tayo talagang confidence sa Panginoon. Ang kaibahan po, mayroon po tayong kapayapaan. Mayroon po tayong pag-asa. Dahil alam natin na hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Nakakaranas man tayo ng maraming pagsubok sa buhay. According to Job, existence and suffering are one. Sapagkat kung ikaw po nga naman ay nabubuhay, tayo ay nabubuhay, we are bound to suffer. Not accidentally, but naturally and inevitably. Hindi natin maiiwasan yan. We all suffer physically, mentally, and spiritually. Mabuti man o masama, Kristiyano man o hindi. Bakit? Dahil ito ay isa sa paraan ng Diyos para ang tao ay matutong hanapin ang Diyos at hanapin ang kanyang kalooban at kung nagmamalaki ay magpakumbaba sa harapan ng Diyos. Kahit po may mga kayat, mga hari, sila po ay nakakaranas ng kahirapan pagtitiis. Nang sa ganung paraan, mga kapatid, sila ay magpakumbaba at malaman nila na mas may makapangyarihang Diyos sa lahat ng tao. Hallelujah, hallelujah. So Christians have to suffer because they are Christians. Iba naman po talaga ang ating mga pagsubok na ngayon. Mostly, mga kapatid, ay yung ating pong paglilingkod sa Panginoon dahil sinusubok tayo. Kung maalala po ninyo, sa Book of Philippians, yung chapter 1, ang opening statement ni Paul is, to all the saints in Christ Jesus who are in Philippi, to all saints, sa lahat ng mga mananampalataya, tinawag na saints, mga kapatid, banal. Ito palang sulat na ito ay para sa lahat ng mga mananampalataya. Hallelujah. Sa lahat ng mga overseers ng Philippi, sa lahat ng mga deacons ng Philippi, sa lahat ng mga workers, yun po mga minamahal. You know, when a Christian suffers because he is a Christian, ito po mga kapatid ay manifestation that you follow Christ. Hallelujah. That we are witnesses of Christ. Tingnan po ninyo ang John 16:33. In this world, you will have trouble, but take heart, I have overcome the world. Dito daw sa mundo ay mayroon tayong mararanasan na kapighatian. Pero sabi ng Bible, tibayan natin ang ating loob. Dahil ang ating pinaglilingkuran, dahil ang ating Diyos ay nagtagumpay. Glory to the living God. Purihin ang Panginoon. Kaya ang Book of Acts, pag tiningnan po natin, lahat ng mga mananampalataya dyan, lalo tigit ang mga apostol, suffered so much because of their faith, mga kapatid. Naalala nyo si Peter and John? Hallelujah. Dahil sila po ay nagpapakita ng mga himala, mga minamahal. Maraming tao ang naniniwala sa kanila. Galit na mga minamahal ang mga religious leaders. Kaya dinakip ang disipulong ito ng ating Panginoon, ikinulong. Hanggang kinabukasan, mga kapatid, nasa kulungan sila. Pero hindi sila pinabayaan ng ating mahal na Panginoon. Naalala niyo si Pablo at saka si Silas? Binugbog, kinulong. Dahil naalala niyo yung pinalaya niya na isang babae na inaalihan ng masamang espiritu. Maganda ang ginawa niya pero nagsuffer siya, mga kapatid, dahil ang nais ng Panginoon mas lalo pa nilang makita ang kaya pang gawin ng
Panginoon sa kanilang buhay. Kaya nga kahit nakulong sila, nakalaya po sila dahil sa kapangyarihan ng Panginoon. Naalala niyo si Stephen, in the book of Acts chapter 7, mga kapatid, paano siya namatay? Pinagbabato siya hanggang sa mamatay. Maraming mga kapatid na mga hindi pa mananampalataya na ang basihan na maganda ang buhay ng kamatayan daw po ay yung sila ay parang natutulog lang. Yung parang parang naka-smile doon po, mga kapatid, sa kabaong. 'Di ba? Ganun, ay ang ganda ng mukha niya. Hindi man lang siya ganun, ganyan. Pero kung tutuusin, mga minamahal, hindi po talaga yan ang basihan. Ang basihan po, mga kapatid, kahit ang isang tao ay naghirap dahil sa paglilingkod sa Panginoon, mga minamahal, katulad ng mga disipulo ng Panginoon, halos po, mga kapatid, lahat sila nakaranas ng napakahirap na kamatayan, lalo tigit sila Apostol Pablo, sila Esteban, mga kapatid, pinagbabato, ang iba, mga kapatid, talagang binitay na patiwarik, ang iba'y pinugutan ng ulo, mga kapatid, inihulog sa kumukulong langis, mga minamahal, according to history. Pero mga kapatid, ang kamatayan nila dahil sa Panginoon. Hallelujah, sila'y naglilingkod. Isang kamatayan na mayroong dakilang pag-asa, mga kapatid. Kamatayan na kung saan mayroong kalakip na pangako ang Panginoon na sila po ay magkakamit ng buhay na walang hanggan. Si Santiago, pinapatay ni Herodes. Naalala po ninyo? Hinahayaan ng Panginoon ang ganitong mga sitwasyon, ganitong suffering, mga kapatid, upang mas lalong mahayag ang kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. After all, death is not the end, because there is life after death. Hallelujah. May si Apostol Pablo, kung maalala ninyo, nanalangin siya na tanggalin ang kanyang karamdaman. Di ba? Alam natin lahat yon sa mga nagbabasa ng Biblia. Pero tinanggal ba ng Panginoon? Ilang ulit yun na pinalangin ni Apostol Pablo, pero hindi yun tinanggal ng Panginoon. Why? Sapagkat ang sabi ng Biblia, Apostol Pablo, para wag kang magmalaki. Para patuloy kang magpakumbaba sa Panginoon. Yun. May purpose ang ating Panginoon. In 2 Corinthians 12:6-10, sabi po diyan, at kung ako'y magmalaki man, hindi ako lalabas na hangal, sapagkat totoo ang sasabihin ko. Ngunit hindi ko ito gagawin sapagkat ayaw kong mag-isip ang sinuman ng higit tungkol sa akin kaysa sa kanyang nakita o narinig sa akin. Ngunit upang hindi ako magyabang sa dami ng kamanghamanghang mga bagay na nasaksihan ko, ako'y binigyan ng pahirap sa aking katawan. Binigyan. Kasama sa ministry ni Pablo. Binigyan ng kahirapan si Pablo. Binigyan ng tinik sa katawan. Sabi ng Bible na nagsisilbing sugo ni Satanas upang pahirapan ako at nang sa gayoy hindi ako maging mayabang o palalo. Tingnan po ninyo, kasama po sa ministeryo. At kung tayo man ay nagtitiis, mga minamahal, sa mga problema sa buhay dahil sa ating paglilingkod, patuloy lamang po tayo sapagkat hindi naman po yan, mga minamahal, makakaapekto sa ating pong magandang relasyon sa ating Diyos na buhay. Sabi ng Bible, 3 beses kong idinalangin sa Panginoon na alisin ito. Ngunit ganito ang sagot ng Panginoon. Ang kagandahang loob ko ay sapat na para sa iyo, sapagkat lubusang nahayag ang aking kapangyarihan kapag ikaw ay mahina, sabi ng Panginoon. Kaya't buong galak kong ipinagmamalaki ang aking kahinaan upang manatili sa akin ang kapangyarihan ni Kristo, sabi ni Pablo. Alang-alang kay Kristo, ako'y may kasiyahan sa gitna ng kahinaan. So, kahit may kahinaan, kahit pagtitiis, mayroon siyang kasiyahan. Sa gitna ng pagkutya, sa gitna ng kahirapan, pag-uusig o kagipitan, sapagkat kapag ako ay mahina, doon ako magiging malakas. Dahil magtitiwala ka sa Panginoon. Hindi ka magmamalaki. Maitataas mo ang Panginoon, hindi ang iyong sarili.
If we are Christians, we must expect to suffer simply because of our attachment to our Lord Jesus Christ. Suffering is a gift. Isa rin po itong regalo. According to Paul, mahirap lang tanggapin. Pero ipinagkaloob eh. Sabi sa Philippians 1:29 again, for you have had the privilege granted you not only to believe Him, referring to Jesus Christ, but also to suffer. Granted privilege granted kay Paul. Bakit? Mga kapatid, doon mas lalo nating nakikita ang kayang gawin ng Diyos. Again, it has been granted, and it means a divine or divinely bestowed honor. Kung makikita po ninyo mga kapatid, pribilehiyo po yun na tayo po ay makakita ng kamanghamanghang gawa ng Panginoon dahil po sa ating pagtitiis. Di po ba naranasan nyo po yung hirap na hirap kayo tapos biglang may ginawa ang Diyos sa buhay po ninyo, yung walang-wala ka, biglang gumawa ang Panginoon ng paraan, yung may sakit ka, bigla kang gumaling. Hallelujah. Yung ikaw ay naghihirap, bigla kang binigyan ng Panginoon ng pag-asa. Mga kapatid, iba po ang nararamdaman po natin. Kalakasan. Mas lalo po natin nabibigyan ng kapurihan ang ating mahal na Panginoon. Tingnan po natin ang nangyari sa mga alagad ng Panginoon. Sabi po diyan, nilisan ng mga apostol ang kapulungan at sila'y galak na galak sapagkat minarapat ng Diyos na sila'y magdanas ng kahiyan alang-alang sa pangalan ni Jesus. Anong sabi ng Bible? Minarapat ng Diyos. Niloob ng Diyos na sila'y magdanas ng pagtitiis, ng kahihiyan alang-alang sa pangalan ni Jesus. Alam po ba ninyo ang istorya nito? Ito po yung panahon na ipinakulong ng mga Saduseyo sila Apostol Pablo dahil sa pangangaral ng salita ng Panginoon. At mayroon pong lumabas na isa po mga kapatid na Pariseyo na walang iba kundi si Gamaliel. Hallelujah. Naalala niyo si Gamaliel, isang Pariseyong guro ng kautusan na iginagalang ng buong bayan. Ginamit po si Gamaliel para ipagtanggol ang mga apostol ng Panginoon. Hallelujah. Nung sila Apostol Pablo, mga kapatid, ay ikinulong, ano po ang sabi ni Gamaliel? Mga kababayan, isipin niyong mabuti ang gagawin niyo sa mga taong ito sapagkat hindi niyo alam na Diyos na pala ang inyong kalaban. Grabe. Baka Diyos na ang kalaban ninyo sa ginagawa ninyo sa mga apostol na ito. Praise be unto God sapagkat to make the story short, sinunod ng mga religious leaders ang payo ni Gamaliel at pinalaya po sila Pablo. Again, ito na po yun sa verse 41 ng chapter 5. Nilisan ng mga apostol ang kapulungan at sila'y galak na galak sapagkat minarapat ng Diyos na sila'y magdanas ng kahiyan alang-alang sa pangalan ni Jesus. Nagdanas man po sila ng kahirapan po mga kapatid dahil sila po ay hinuli, mga minamahal, sinasaktan at gusto pang ikulong. Pero ang tanong, pinabayaan po ba sila ng Diyos? Hindi po mga kapatid. Iniligtas sila ng Panginoon sa tamang panahon, mga minamahal. Glory to the living God. So, what is God's purpose of suffering? Ano ang purpose? Very clear. Number 1, in order to test our faith. Si Job, naalala po ninyo? Sinubok lang naman yung faith ni Job eh. Di ba? Yung nawala kay Job, dinobli pa. 1 Peter 1:7, this have come so that the proven genuineness of your faith, of greater worth than gold, which perishes, even though refined by fire, may result in praise, glory, and honor when Jesus Christ is revealed. Talagang may purpose ang Lord. Hallelujah. Yung pagpapadaan sa atin sa pagtitiis,
mas nakikita po doon ang ating purong pananampalataya, mga kapatid. Dahil may mga mananampalatayang konti lang problema, wala na sa church. Dami nang nakikita sa buhay. Hallelujah. Hindi yan ang kalooban ng Panginoon. God permits us to suffer to see if our faith is genuine and to strengthen our faith in Christ. Kaya nga, gintuman na nasisira, mga kapatid, ay pinapadaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gintuman, hallelujah, pinapadaan sa apoy, sabi ng Biblia. Dahil may purpose ang Panginoon. Another, in order to mold our character. Kung makikita po ninyo, mga minamahal, si Moises ay talagang nagtiis dahil siya po ay pinadaan ng Panginoon doon sa kahirapan. Nakapatay po siya. Pero po, dahil po dyan, nakarating siya sa Midian. Doon nag-isang pastol. Pero, mas maganda ang nakikita ng Diyos sa hinaharap kay Moises. Ginamit si Moises bilang tagapagligtas ng Israel. Philippians 2:13, for it is God who works in you to will and to act in order to fulfill His good purpose. Bahalang Diyos kay Moises. Hindi siya pinabayaan ng Panginoon. Another, in order to further the gospel. Hallelujah. Alam po ninyo, dahil sa sobrang pagtitiis ng mga apostol noon, mas lalo silang tumapang. Mas lalo silang naging masipag sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Si Apostol Pablo, sabi niya, for me to live as Christ and to die is gain. Philippians 1:12, now I want you to know, brothers and sisters, that what has happened to me has actually served to advance the gospel. Na-share ko na po ito sa inyo. Ang pananaw ni Apostol Pablo, kaya siya po ay nasa kulungan dahil para mas lalo pang lumaganap ang magandang balita ni Kristo. Ganon dapat talaga. Kung tayo po, mga kapatid, ay nahihirapan sa buhay, mas lalo tayong kumapit sa Diyos, mas lalo natin yakapin ang Panginoon. Mas lalo natin sabihin, Panginoon, wag mo akong pabayaan. Tulungan mo ako. Di ba? Dahil kung ikay nagpapatuloy sa paglilingkod sa Diyos, bagamat alam ng mga tao na mayroong kang kahirapan, mga kapatid, mas lalo nilang nakikita ang kapangyarihan ng Panginoon. May ganun, mga kapatid. Hallelujah. Kaya wag po tayo magpadala doon sa gawa ng kaaway na paghinain ang ating kalooban sa mga pagtitiis, sa mga kahirapan sa buhay. Another, in order to encourage the saints. In Philippians 1:14, and because of my change, most of the brothers and sisters have become confident in the Lord, and dare all the more to proclaim the gospel without fear. Oh. Mas lalong na-encourage pa yung mga kapatiran. Why? Sa pagkasabi nila, si Pablo, nasa kulungan na. Nag-i-encourage pa ng mga mananampalataya. Sinasabi pang, rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Nasa kulungan na nga. Saan nanggagaling ang lakas ng loob ni Pablo? Sa Diyos. Tingnan po ninyo, mga kapatid. Dahil po dyan, mas lalo mga minamahal na naging matatag ang mga mananampalataya sa Pilipos. Pag nakakakita tayo ng mga kapatid na alam nating may mabigat na pagsubok, pero nagpapatuloy, hindi nagrereklamo, nakakahanga. Tumataas ang respeto. Hallelujah, ng mga tao sa Kanya. Yan po ay isa sa mga bagay na purpose ng Panginoon sa pagtitiis. Another, in order to make us homesick for heaven.
In Philippians 1:21-23, si Pablo po ay minsan dumating sa puso niya, sa isip niya, na piliin kung gusto niya pang mabuhay o gusto niya nang mamatay. Sabi po diyan sa Filipos 1:21-23, to me, the only important thing about living is Christ. Tingnan po ninyo ito. The only important thing about living is Christ. And dying would be profit for me. Ang kamatayan ay para sa akin pakinabang. If I continue living in my body, sabi ni Paul, I will be able to work for the Lord. Kung mabuhay pa ako, sabi ni Pablo, makagagawa pa ako sa Diyos? I do not know what to choose, living or dying, sabi niya. It is hard to choose between the two. I want to live this life and be with Christ, which is much better. Sabi ni Paul, I want to live with Christ because this is much better. Parehas kay Pablo, mga kapatid. Sa mabuhay, okay, dahil sabi niya, makakapaglingkod pa ako sa Panginoon. Mamatay, praise God, sapagkat alam kong nasa Panginoon na ako. Purihin ng Panginoon. Napakalalim po, mga kapatid, ng pananampalataya ni Pablo. Para sa kanya kasi, ang pagtitiis ay kabilang po sa ministeryo niya. So why is it such an honor to suffer as a Christian? Bakit? Because, number one, it is a sign of faithfulness. The moment you continue serving the Lord despite of the fact that you are experiencing suffering in your life, it means there is faithfulness. Hallelujah. Acts 5:41 describes how the apostles rejoiced after being persecuted. Diba, sabi ko kanina sa verse 41, nang mapalaya ang mga disipulo ng Panginoon, sabi nila, masaya sila dahil nakikihati sila sa kahirapan ng Panginoon. Their suffering was proof of their devotion. Another important reason is because of spiritual growth and refinement. Sa pagtitiis po, mga kapatid, lumalago tayo at pinipino tayo ng ating Panginoon. Dinidevelop ng Lord ang ating pong attitude ng pagtitiis, yung perseverance. At tayo po ay nagkakaroon ng maturity sa ating pananampalataya. Gusto natin, mga kapatid, mag-grow, then tayo po ay magkaroon ng pananampalatayang malalim sa Panginoon. Hindi yung konting bagay lang, mga kapatid. Aalis na tayo at sasabihin po natin, saka na lang. Mga minamahal, hindi mo pinapahalagahan ang pagkatawag sa iyo ng Panginoon. You are called by God to grow. Hallelujah. And that is why God is continually refining your life in order for you to be matured in serving the Lord. Lastly, mga kapatid, there is heavenly reward. Sinasabi ng Bible, ang makapagtiis hanggang sa wakas ay maliligtas. Promise po yan ng Panginoon. Sa lahat pong nanunood, nakikinig ngayon. Don't give up. Press on. Keep on serving the Lord. Because the one who promised is faithful. Hindi tayo, mga kapatid, pababayaan ng Panginoon. At pagdating ng takdang panahon, makikita natin ng mukha ng Panginoon at ang biyaya, pagpapala ng Panginoon ay makakamtan natin ng lubos doon sa buhay na walang hanggan. Hallelujah! And in my conclusion, mga kapatid, glory to the living God, suffering is an integral part of Christian living and serving. The Bible repeatedly emphasizes that believers will face sufferings
Meron talaga. Maaring maliit, maaring man yan mabigat, o medyo magaan. But lahat nakakaranas, mga kapatid. Huwag mong sabihin na ikaw lang, mga minamahal. Ang iba, hindi lang masyadong nakikita sa kanilang mga, maybe, mga mukha, sa kanilang mga actions. Dahil mayroon po silang pananampalataya. Dahil alam nila na ang paglilingkod ay may kasamang pagtitiis. But these hardships serve a greater purpose in spiritual growth and faith refinement. Dahil po, mga kapatid, ang suffering na ito ay nagbibigay sa atin ng spiritual growth, ay nagbibigay po sa atin ng refinement. So, it is good for us to say, thank you, Lord, whenever we suffer, whenever we have problems in life. Mga minamahal, nawa po naunawaan natin ang mensahe ng Panginoon. Nawa po, magpatuloy tayong lahat hanggang sa pagbabalik ng Panginoon sa kabila ng ating kanya-kanyang pagtitiis sa buhay. With that, to God be the highest glory. Tayo po'y manalangin. O dakilang Diyos, nagpapasalamat po kami sa iyong kabutihan sa aming buhay. Salamat, Panginoon, sa iyong patuloy na pagbibigay sa amin ng karagdagang kaalaman. At tunay, O Diyos, na bahagi ng aming paglilingkod ang magtiis din naman. Nawa, O Diyos, habang po kami ay nagtitiis sa mga bagay, Panginoon, na iyong niloob, patuloy namin makita pa rin, hallelujah, ang daan na dapat naming lakaran. Panginoon, sa lahat, O God, ng nanood, Panginoon, ng aming Bible study po na ito ngayong gabi. Pagpalain mo sila, O Diyos, anuman ang kanilang pangangailangan, ipagkaloob mo, Panginoon, ayon sa iyong kalooban. Lord, dinadalangin na po namin, O God, ang tagumpay ng anniversary ng Mindoro Church at ng Quezon City Church. Lord, bless our ministry, especially our workers, O God. Ganun din, Panginoon, dinadalangin rin namin, O God, ang celebration ng Father's Day on Sunday. Pagpalaan mo po, O God, kaming mga tatay, na, O Diyos, magampanan po namin ang aming mga tungkol bilang tinawag mo. Purihin ka, Panginoon, at sa muli, Lord, sa lahat ng mga trabaho, pagpalain mo po, Panginoon. Sa lahat ng mga negosyo, Diyos, i-bless mo po, Panginoon. Sa iyo kami nagtitiwala sapagkat lahat ng bagay ay galing sa iyo. Lord, nawa ang kagalingan, kalakasan, ipagkaloob mo sa amin lahat. Gabayan mo kami, Panginoon, sa lahat po naming gagawin. Again, Lord, be with us. In the mighty name of Jesus Christ, we pray. Everybody say Amen. Panapakan po natin ang Panginoon. To God be the highest glory alone. Maraming salamat po, mga kapatid, sa inyong panunood. At nawa, patuloy po tayong maglingkod sa Diyos habang po tayo may lakas. Glory to the living God. Hallelujah.